Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Gumugulong na pero hindi raw mamadaliin ng Senado ang resolution of both Houses 6 na mag-aamyenda sa 1987 Constitution. Iginit ding probisyon tungkol sa ekonomiya lamang ang pag-uusapan at hindi pagpapalawig ng termino ng kahit sinong politiko. Gate na isang dating Chief Justice na kasama sa mga bumalangkas sa konstitusyon, lethal experiment ang anumang pag-amyenda sa panahong ito. Nakatutok si Mav Gonzalez. Pinagulong na sa Senado ang pagtalakay sa Resolution of Both Houses No. 6 o RBH 6 na layong amyendahan ng ilang economic provisions ng 1987 Constitution. Pero hindi raw ito kailangang madaliin dahil walang dapat habuling timeline. We will not be falling into a trap on any deadline. It cannot be rushed like any regular bill that is just approved without thinking. Siniguro ni Senador Sonny Angara na namumuno sa pagdinig na economic provisions lang ang pag-uusapan, partikular ang foreign participation sa public services, advertising at edukasyon. Wala raw term limits ng mga politiko na usapin sa RBH 6. Huwag natin isipin na ito ay isang milagro na pag pinasa natin ay darating bigla at kakatok sa ating mga pintuan ang mga mamumuhunan at mga negosyante. Dahil tulad ng sinabi ng ating mga kasama, maraming factors po yan. Kasama sa mga humarap sa pagdinig ng Senado ang ilang bumalangkas o framer ng 1987 Constitution. Si dating Supreme Court Justice Adolfo Azcuna, pabor daw na tanggalin ang economic restrictions sa ligang batas. It should not be in the Constitution. It should be in an ordinary legislation. Economic provisions should be flexible to meet changing times in the economy. Hindi rin pabor sa charter change ang kapwa constitutional framer na si Attorney Christian Monsod dahil hindi naman daw ito nabanggit noon bilang paraan para maabot ang mga dati ng target ng administrasyon. There is absolutely no mention, as already mentioned earlier, of any charter change in the Philippine Development Fund 2023 to 2028. Si dating Chief Justice Hilario Davide Jr. naman, merong babala kung ngayon gagawin ang pag-aamyenda sa saligang batas. Amendments to or revision of the Constitution at this time would be a lethal experiment, a fatal leap, a plunge to death, a leap to hell. It will be a cha-cha dance to the grave or to hell. Isang probisyon na hindi malinaw ang pagkakasulat sa konstitusyon ay kung magkasama o magkahiwalay boboto ang Senado at Kamara sa mga amendment sa konstitusyon. Pero sabi ng mga legal luminaries, kabilang si dating Justice Vicente Mendoza, ang diwa ng konstitusyon ay bicameral ang Kongreso, kaya dapat hiwalay. When it comes to the time for voting, they vote separately for the obvious reason that the members of the Senate are smaller than the members of the House. Gusto rin yan linawin ni Senador Robin Padilla na naghain ng hiwalay ng Resolution of Both Houses No. 7 para mailagay sa saligang batas ang hiwalay na botohan ng dalawang kapulungan sa pag-amyenda ng konstitusyon. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 Oras. Lalo pang hinigpitan ang seguridad sa Kamara kasunod ng mga banta umano sa ilang kongresista. At nakatutok si Tina Panganiban Perez. Naipon na sa mga gate ng batasang pambansa ang mga nakapila para makausap ang kanilang mga kongresista. Ang mga motorcycle rider hindi nakakalapit sa mga gusali. Sabi ni House Secretary General Reginald Velasco, naghihigpit kasi sila. Matapos daw makatanggap ng mga banta ang ilang kongresista. Tumanggi si Velasco na pangalanan ng mga kongresista pero hindi raw kasama si Speaker Martin Romualdez. Connected po sa charter change? Hindi namin alam, basta sinasabi lang na baka bombahin tong House of Representatives, mga ganun. But as I've said, we take all this threat seriously. Kasama sa mga hinigpitan ang mga nakamotorsiklo. Nireport sa akin ng security, there were some motorcycles going around the premises. No? Kaya pinagbawal na namin yung motorcycles being parked in front of any buildings.
Ang mas pinahigpit na seguridad dito sa Kamara, mananatili hanggat hindi pinababawi ng liderato. Sa gitna nito, pinagtibay naman ng mga mambabatas ang kahahain palang kaninang House Resolution 1562 na dinedepensahan si Romualdez at Kamara sa tinawag nilang mga pag-atake at paglabag ng Senado sa interparliamentary courtesy kaugnay sa People's Initiative. The unfounded allegations hardened by some members of the Senate on the issues surrounding the People's Initiative are direct violation of interparliamentary courtesy and undermine the independence and integrity of the House of Representatives. It is imperative that we denounce these underhanded tactics that erode public trust in our parliamentary processes. Pagkatapos nito, dumating naman si Speaker Romualdez na binati ng mga kasama sa Kamara. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang liderato ng Senado ukol sa resolusyon ng Kamara. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Walang puwang ang mga paninira. Giit yan ni Pangulong Bongbong Marcos sa bagong vlog entry na inalabas matapos ang ilang akusasyon sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At nakatutok si Ivan Mayrina. Matagal nang bukang bibig ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga katagang Bagong Pilipinas. Pero paano ito maaabot? Sabi niya sa bagong vlog entry, susi rito ang pagkakaisa. Kaya naman, sa isang bagong Pilipinas, walang puwang ang mga paninira at paghahatakang pababa. Unahin natin ang ating bayan. Magbago na tayo dahil walang bagong Pilipinas kung walang bagong Pilipino. walang direktang pinatungkulan pero inilabas ang pahayag ilang araw matapos siyang akusahan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte ng pagiging isa umanong drug addict. Hindi na pinatulan ng Pangulo ang akusasyon at ang hamong magpa-drug test sila. Bagamat sinabing baka naapektuhan lang ang dating Pangulo ng iniinom na fentanyl. Bukod sa pag-iwas sa paninira, binigyan din ng Pangulo ang iba pang katangian daw na dapat ng isang bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Ang disiplina, pagiging mahusay at magaling sa kanyang-kanyang larangan at pagmamahal sa bayan. Nauna na niya iginiit sa mga kawani ng gobyerno, bawal ang tamad, makupad, nangungulimbat at waldas. Bawal na rin daw ang isang katangiang tila kadikitan ng imahe ng mga kawani ng pamahalaan. Yung sungit ninyo, palitan na ninyo ng ngiti. Hindi naman ididetalya ng Malacanang kung may mga bagong memo na magpapatupad sa mga utos sa ito o kung may mga itinakdang parusa sa mga hindi susunod. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Panibagong taas presyo na naman sa produktong petrolyo ang sasalubong sa mga motorista bukas, unang Martes ng Pebrero. Piso at 50 sentimo ang dagdag sa kada litro ng diesel, pinakamalaki simula nang pumasok ang 2024. 75 sentimo naman ang itataas ng presyo ng gasolina, habang hindi nalalayo ang dagdag sa kerosene na 80 sentimo kada litro. Ito na ang buwan naman akong chika this Monday. It will be a busy year para kay Stel sa dami ng magiging ganap ng SB19 at kanilang solar project. Kabilang dyan ang trending at puwelang pag-host niya sa I Wonder. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Taking his sweet time si Stel ng SB19 sa pagsisimula ng taon. Naging busy kasi siya noong 2023 sa pagiging mentor sa The Voice Generations at kabi-kabilang commitments kasama ang kanyang P-pop group. Super nagpahinga po with family and then bumawi ng time sa kanila kasi last year po talaga wala kaming ginawa kundi magtrabaho lang. Pero tapos na ang break dahil marami raw nakalinyang gawin ang SB19 this year as a group and individually. Magiging mas fruitful po yung career ng SB19 but also I guess doing solo careers mas maraming chance na mas express po namin kung sino kami as SB19. But of course, we prioritize the group pa rin po SB19 kasi yun naman po talaga yung number one na goal. Nitong linggo, trending ang host Stel sa X dahil sa kanyang kwelang guesting sa Kapuso magazine show na I Wonder. Laugh trip para sa fans ang pagsubok ni Stel sa ilang exotic food. Yung una pong nakarating sa akin, parang iniisip ko, game kasi dyan ako komportable. But seeing people working with Ma'am Susan, talagang
Nakakatuwa. Hindi ko nga po alam kung challenge po talaga yun or talagang panapos ng buhay yung gagawin ko. Pero happy po ako na may ganitong klaseng opportunity. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Sinagot ng ilang senador ang giit ng Senior Deputy Speaker ng Kamara na nalalabag na ng ilan sa Senado ang interparliamentary courtesy ng dalawang kapulungan. Sabi ni Senador Jinggoy Estrada, wala namang pag-atake na ginagawa ang mga senador. Tanong naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, bakit daw kailangan pang sabihin sa title ng bagong resolution ng Kamara na inaatake ng Senado ang Kamara? Giit naman ni Senate President Zubiri, bukas siya sa pakikipag-usap sa Speaker. Pero may kalayaan daw ang bawat senador na magpahayag ng nararamdaman na di niya pipigilan. We do not shepherd the members of the Senate like sheep in a flock. Here in the Senate, everyone is free to deliver their feelings, their advocacies, and their policies on certain issues. Hindi po natin gawaan dito sa Senado na kung ako, utusan ko kayo na ipasa ang RBH 6 in 2 weeks. Umakyat na sa mahigit 200,000 pamilya sa Davao at Caraga Region ang apektado ng baha at landslide base sa huling tala ng NDRRMC. At sa isang barangay sa Davao City, kusa ng giniba ng ilan ang kanilang bahay dahil delikado ng tirhan. Nakatutok si Argel Relator ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Halos hindi na makilala ng mga residente ang mga bahay nila nang gumuho ang kinatitirikan nitong lupa sa Sitio Balite, Barangay Marilog proper sa Davao City. Pinalambot ang lupa ng walang humpay na pag-ulan noong nakaraang linggo. Saka na ko dere. So man nga nidagan na mangyuta dito. Nidagan makita yung ko sa kuan nga nidagan ng yuta kay nagsandig ko sung bungbong. 7 bahay ang nasira, pero kahit ang mga natirang istruktura ay voluntaryo na ring giniba dahil delikado na ring tirahan. 12 pamilya lahat ang kailangang i-relocate. Kasi mamlak ba? Mayroon na pasalbar ba? Asa mo balhin? Babaw. Taas. Oh. Nasa 72 individual naman ang pansamantalang nanatili sa Kibalang Elementary School dahil nakitaan umano ng bitak ang lupang kinatitirikan ng kanilang mga bahay. Ang bahay na ito, humiwalay na ang poste at ang pader dahil umano sa paggalaw ng lupa. Humukdod ang lupa. Then mo at tumidito katong time tong biyernes mo uyog jud siya. O mo tong pagkagabi at tusuking ulan ni likas na lang gid niya. Ginapaabot na ko ang taga City Disaster kay amo ang i-monitor among yuta kung safe pa ba or dili na safe, then pakitaan na po na magpaagi kung asa sila i-relocate. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao at GMA Integrated News, Argel Relator, nakatutok 24 oras. Nangangamba ang isang grupo sa posibleng taas presyo sa bigas dahil sa epekto ng El Nino. Pero sabi ng Department of Agriculture, madaragdagan pa ang supply ng bigas dahil simula na ang anihan. Nakatutok si Maki Pulido. 50 pesos kada kilo ang pinakamurang bigas sa Commonwealth Market. Ito yung hindi buo ang butil kaya't mababang klase. Mas mura ang imported dahil ang local rice nasa 55 hanggang 58 per kilo. Tinatanong namin yung mga nagdi-deliver sa amin, sabi nila wala naman daw tayong aanihin. Wala daw tubig. Kaya daw tuyo daw yung mga tanim. Kaya wala daw maaanin na lokal. Hindi naman nag-aalala ang Department of Agriculture sa tagtuyot na dala ng El Nino. Bukod sa sapat daw ang patubig, madaragdagan pa ang supply dahil simula ng anihan. Tulad sa Lawag, Ilocos Norte kung saan puspusan sa pag-aani ng palay ang mga magsasaka. Pinaali ko na, parang may habol ko yung taas ng presyo ng palay, sir. Naghahabol sila lalo't inaasahang tuloy-tuloy ng bababa ang farm gate price ng palay na sa monitoring ng grupong Sinag ay bumaba na sa 25 to 27 pesos mula sa dating 28 to 30 pesos kada kilo. Dahil kakaani lang sa presyong yan, sa susunod na buwan pa ito mararamdaman sa mga palengke. Dahil malaki yung area na nataniman, hindi siya nakikita na malaki ang epekto. Hindi natin ma-at-par yung ating production last year at 20.06 million metric tons. Pwede pa nating malampasan. Sana nga, sabi ng Sinag, dahil kung maapektuhan ng El Nino ang supply ng palay, maaring sumipa uli ang presyo ng bigas sa mga susunod na buwan. So far, monitored natin yung ilang farmlands sa Nueva Ecija, sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, and even Bulacan,
pag hindi naagapan, magiging significant yung drop sa production. Ang nagmura ay itlog. Mula 7.50 to 9 pesos noon, naglalaro ito sa 4 to 7 pesos na lang ngayon. Bababa pa po. Hanggang ano po yan, April. Marami kasi na yung itlog. Sabi ng mga tindera ng gulay, bumaba na rin ang presyo ng sibuyas sa 100 kada kilo mula 160 to 180. Ang biglang nagtaas ang presyo ng kamatis at kalamansi. Ang kada kilo ng kamatis, 120 to 140 pesos na mula sa dating 60 to 80 pesos. Ang kalamansi naman, 80 pesos na per kilo mula 40 to 50 pesos. Kahit na may nagmahal at may nagmura, sa pangkalahatan problemado pa rin si Annalisa na may 6 na anak sa kung paano pagkakasyahin ang budget. Ang mahirap din daw kasi bigla nilang nagtataas ng presyo ang ilang produkto. Kahapon, mura lang ito. Bakit ngayon nagmahal na? Huwag yung biglang taas. Ganun po. Kasi minsan hindi namin napaghahandaan. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Madalas na targetin ng mga mapansamantala ang mga OFW. Kaya may bagong kasunduang nilagdaan para paigtingin pa ang pagprotekta sa kanila laban sa mga scammer. At nakatutok si Mariz Umali. Setyembre noong nakaraang taon nang hulihin ng Manila Police District ang Cameroonian national na si John Madison Salifo na nanloko raw ng OFW. Sumbong ng biktima, kinaibigan siya ng dayuhan sa social media at inengganyong palalaguin ang hawak niyang yen. Mahigit 3 million yen na katumbas ng 1.3 million pesos ang tinangay sa kanya ng suspect. Isa lamang si Gemma sa napakaraming OFW na nabibiktima ng iba't ibang klase ng scam, lalo na sa pagsulong ng teknolohiya. Dati ay illegal recruitment lang, pero ngayon lumawig na sa human trafficking, lumawig na sa investment scams, consumer fraud. Lilinlangin sila para lang makataga ng pera and of course to drain their hard-earned income and resources. Yan ang pinakamasakit sa lahat. Sa laking halaga na pumapasok, maraming butas na pwedeng pagsamantalahan ang ating mga kababayan. Para matutukan ang cyber safety ng mga OFW, pumirma ang Department of Migrant Workers at Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ng Memorandum of Understanding. Maaaring magsumbong ang mga na-scam na OFW sa hotline 1326 at pwede ring iscan ang QR code para makausap ang kanilang agents 24/7. Pinasubukan kong tawagan ng hotline at sa loob ng 1 hanggang 2 minuto, Yes, hello sir. Narinig niyo po ako? may sumagot ng agent sa kabilang linya. Ito yung Interagency Response Center ng CICC. Dito tinatanggap ang lahat ng reklamo na may kaugnayan sa cybercrime o yung lahat ng tumatawag sa Hotline 1326. Mula rito, i-assess kung saan cybercrime division ipadadala para agad na maimbestigahan. Nakapaloob din sa kasunduan na bibigyan ng advance notification at pre-departure orientation ang mga OFW bago umalis. Mag-iikot din daw sila sa mga liblib na puok para maturuan ang mga residente, lalo't yung mga walang access sa internet daw ang madalas mabiktima. Nagpaalala naman ang 2 ahensya sa mga OFW na mag-ingat sa love scam lalo't papalapit na ang araw ng mga puso. May mga paalala naman ng mga otoridad para maiwasang ma-scam. Lilitaw yung scammer na incognito, yan, online, hindi nakikitang muka. Ang pangalang gagamitin ay pangkaraniwan. Kung magkita man, eto na, ay yun pala sa fast food, sa mall, hindi sa opisina ng isang recruiter na lisensyado ng DMW. And then, yung ang sasabihin, ito, pinakahuli at pinakatampok sa tingin ko, naniningil ng pera. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Patuloy na binabantayan ang bulkang Mayon sa Albay matapos itong magbuga ng abo kahapon. Ang paliwanag ng PhilVox at kung posible bang itaas ang babala sa bulkan, alamin po sa live na pagtutok ni Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Jessica. Vicky, ayon sa PhilVox, as of 3 p.m. monitoring kanina, hindi na nasundan pa ang phreatic eruption na naitala kahapon sa bulkang Mayon. Alas 4:47 kahapon nang nagkaroon ng phreatic eruption o biglang pagbuga ng abo ang bulkang Mayon. Sa tala ng PhilVox, tumagal ito ng halos 3 minuto.
May report din na namataan sa ilang bahagi ng Kamalig at Libon ang trace ashes o maninipis na abo na dala ng phreatic eruption. Wala naman daw kinakailangang ilikas ng mga pamilya dahil sa naturang phreatic eruption. Dahil ang evacuation, ipatutupad lamang kung nasa alert level 3 ang bulkan. Hindi na rin nasundan pa ang phreatic eruption na nangyari kahapon. Ngayong araw, may naitalang isang volcanic earthquake pasado alas 3 ng hapon. Pero paglilinaw ng PHIVOLCS, ang phreatic eruption kahapon at ang volcanic earthquake kanina, hindi basihan para muling itaas sa alert level 3 ang naturang bulkan. Yung mechanism po ng mga phreatic eruptions, may tubig coming into contact with a hot magma body. Pwedeng mainit na mga bato. Kukulo po yun, magiging steam, at dahil pressurized po siya na nasa ilalim ng bulkan, pwede magkaroon ng isang explosion or eruption na mangyari. Close monitoring sa mayon para just in case na may matanggap ulit na bulletin sa mayon volcano na may situation na similar na nangyari kahapon, lagi lang nakahanda ang DRRMO saka prepared ang community for possible action. Ang paalala sa publiko, Vicky, iwasan na muna ang pagpasok o anumang aktibidad sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone dahil nananatili pa rin ang banta ng mga aktibidad ng Bulkang Mayon kagaya na lamang ng phreatic eruption at pyroclastic density currents o uson. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Jessica Calinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Ulat panahon tayo mga kapuso. Pansin nyo ba na kumpara noong mga nakaraang linggo, ay tila umiinit na ang panahon ngayon? Ang tanong tuloy ng ilan, tapos na ba ang amihan? Ay sa Pag-asa, hindi pa po. Monsoon break lang. Ibig sabihin, humina lang ang amihan at halos hindi umaabot ngayon sa bansa. At sa mga mamimiss ang lamig ng panahon, huwag po mag-alala dahil posibleng bumalik pa raw yan sa mga susunod na araw. At sa ngayon, easterlies ang dominant weather system na umiiral at nakakaapekto sa malaking bahagi ng Pilipinas. Ito naman yung mainit at malainsangang hangin na nanggagaling sa Pacific Ocean. Pero asahan pa rin ang tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, maaliwalas ang panahon sa halos buong Luzon, maliban lang sa Mindoro Provinces, Quezon at Bicol Region, lalo na sa hapon. May mga kalat-kalat na ulan din sa Samar at Leyte Provinces, Aklan, Capiz, Negros Provinces, pati na sa Cebu at Bohol. At sa mga taga Mindanao naman, bahagyang mababawasan ang malawakang pag-ulan. Ilang bahagi na lang yan ng Zamboanga Peninsula, Caraga, Davao Region at Soxargen. At sa Metro Manila naman, gaya po kanina, ay posibleng mainit pa rin ang panahon pero hindi pa rin inaalis ang tsansa ng localized thunderstorms. Hindi po kailangang amyendahan ang saligang batas para palakasin ang ekonomiya. Yan ang iginiit ng ilang grupo kasabay ng pagtatanggol sa 1987 Constitution. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Yan ang sigaw ng mga kinatawan ng iba't ibang organisasyon, sektor at kilusan na nagsama-sama sa bantayog ng mga Bayani Auditorium para tutulan ang mga tangkang pag-amyenda sa 1987 Constitution. Layunin din daw nilang panatilihing sariwa sa alaala ang 1986 EDSA People Power Revolution na nalalapit na ang anibersaryo. Kaya inilunsad ngayong araw ang Buhayang EDSA Network Campaign. Katuwiran nila, hindi kailangang amyendahan ng saligang batas para palakasin ang ekonomiya. Yung pag-attract natin ng foreign investors, hindi problema ng konstitusyon yan. Problema ng pagkukulang natin sa batas at kumpiyansa nila sa ating sistema ng hustisya. Sa pagharap nila sa media, inilatag din nila ang mga katangian daw ng 1987 Constitution na dapat anilang pangalagaan, gaya ng kalayaan sa pananalita, karapatang magtipon at bumuo ng samahan, at malayang pamamahayag. Nagtakda ang konstitusyon ng mga taning sa panunungkulan ng mga politiko upang hindi sila magtagal sa kapangyarihan at pigilin ang pag-iral ng mga dinastiya. Naghigpit ang konstitusyon ng mga kondisyon ng pagdedeklara ng batas militar.
Para naman sariwain ang alaala ng EDSA People Power, ipagdiriwang daw nila ang anibersaryo nito sa Pebrero 25 sa pamamagitan ng iba't ibang events kahit pa inalis ito ng Malacanang sa listahan ng holidays. May misa din sa EDSA Shrine sa umaga ng February 23. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Mabentang-mabenta ngayon ang mga tinatawag na mystery parcel o yung mga produktong umano'y hindi na ipadala o hindi natanggap ng original na umorder. Pero ang tanong, legal ba yan? Ang sagot ng DTI sa pagtutok ni Danoting Junco. Sa isang baratilyo sa palengke ng Silang Cavite, patok na patok ang mga binansagang mystery parcel na mabibili for as low as 50 pesos. Hindi mo alam ang laman, pero posibleng mas mahal pa raw sa 50 pesos ang halaga nito. Hindi man humarap sa kamera, ikinuwento ng isang nagtitinda na may ino-orderan siya ng mga parcel sa halagang 45 pesos kaya tumutubo siya na 5 piso kada isa. Ito raw yung mga hindi na-deliver o hindi natanggap ng recipient ang item kaya ibabalik ng delivery rider sa online platform, seller o courier. Pagbalik, tatanggalin ang sticker kung saan nakalagay ang pangalan at address ng original recipient, saka na raw ito ibebenta bilang mystery parcel. Maging online, may mga nag-aalok ng mga umano'y mystery parcel. Giit ng nagtitindang nakausap ng GMA Integrated News, walang illegal dahil in-order din naman daw nila ito online para ibenta. Pero kung Department of Trade and Industry ang tatanungin, kung walang pahintulot mula sa original na nag-order, maituturing na fencing o pagbili o pagbenta ng nakaw ang ginawa sa unclaimed packages. Unless the owner says na inabandonan niya na yung parcel niya, siya pa rin ang may-ari ng item na yon. So kung sino man yung nagtanggal ng waybill at binenta yung item na yon, that can be charged as nakaw na item. Binabantayan daw ng DTI ang mga nagbebenta ng umano'y mystery parcel. Meron kaming online monitoring unit. Yan ay pwedeng ipa-take down ng DTI or ipa-show cause or bigyan ng notice of violation. Para sa GMA Integrated News, Danoting Junco, nakatutok 24 oras. Umalma ang film director na si Jade Castro at 3 niyang kasamahan sa pag-aresto sa kanila dahil sa umunoy panununog ng isang modern jeepney. Inosente raw sila sa baygit na wala umanong ipinakitang warrant ng pulisya nang arestuhin sila. Nakatutok si Chino Gaston. Di na mapapakinabangan pa ang modern jeepney ito na ayon sa driver at mga pasahero ay sinilaban ng 4 na nakabonet gamit ang isang gasera. Nangyaring insidente sa barangay Dahican, Katanawan, Quezon noong January 31. Pagkalipas ng ilang araw, inaresto sa isang resort, bayan ng Mulanay, para sa krimeng yan ang film director na si Jade Castro at mga kasamang sina Ernesto Orsinem, Noel Mariano at Dominic Valerio Ramos. Pero pumalag ang grupo dahil inosente sila at nagbabakasyon lang daw doon sa resort. Wala rin daw warrant ang pag-aresto sa kanila. Sabi ng pulisya, natuntun sila base sa natanggap na impormasyon ng pulisya at kahit nakabonet ang mga sospek, nakilala raw sila dahil ang kanilang kotse ay kapareho o mano ng sasakyang gamit ng mga nanunog ng bus. Maliban dyan, walang ibang paliwanag ang pulisya sa basihan ng kasong arson na isinampa na laban kay Castro at 3 kasamahan. Nakapiit pa rin sila sa Katanawan Municipal Police Station. Ang Directors Guild of the Philippines, kung saan miyembro si Castro, naniniwalang inosente ang direktor at nananawagan ng kanyang agarang paglaya. Maging ang UP Film Institute, kung saan nag-aral si Castro, nananawagan na siya ay palayain at magpatupad ang mga otoridad ng patas at walang kinikilingang investigasyon. Case of arson were already filed against them. They have the right naman. They will explain their side. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok 24 oras. Proud mama si Marian Rivera na excited na raw ipanood sa mga anak ang upcoming series na My Guardian Alien. Sa seryeng ito, first time niyang makakatambal si Gabby Concepcion at makakatrabaho si Firefly director Zig Dulay. Makichika kay Aubrey Carampel. Pictorial pa lang, kitang-kita na ang chemistry ni nakapuso primetime queen Marian Rivera at leading man na si Gabby Concepcion. Para yan sa upcoming GMA Prime Fantasy Drama Series na My Guardian Alien. Relate na relate raw si Yan sa kanyang role sa serye bilang si Catherine.
Kasi hindi nagkakalayo yung character ni Catherine sa akin, sa totoong buhay. Mapagmahal na nanay, tapos mahilig kasi siya gumawa ng mga kwento. At yun ang very excited ako na ma-share ito sa ibang bata. Si Gabby naman masaya na finally natuloy na ang pagtatambal nila ni Yan. Ang saya-saya, busog kami sa set parate. Si Yan parate nakangiti kaya masarap kasama sa set. Gaganap na anak ng dalawa ang kapuso child star na si Rafael Landicho. Dahil gumanap na bilang si Little John sa Voltes 5 Legacy, hindi na raw nahirapang mag-adjust sa role si Rafael bilang si Doy. Actually, medyo similar po sila sa Voltes 5. Pero sila mapagmahal sa nanay. Tsaka pero sila genius. Excited na nga raw si Maria na mapanood ng mga anak na sina Zia at Sixto ang proyektong Kapupulutan ng Aral. Yun naman talaga yung hiling ko talaga sa GMA na kung gagawa ako at magkakambak ako, gusto ko mapapanood ng mga anak ko at may matututunan sila sa ginagawa kong programa, which is binigay nila. As a wife, super proud din si Marian sa pagkapanalo bilang Best Actor ng mister na si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes sa First Manila International Film Festival sa Hollywood para sa record-breaking movie nila na Rewind. Actually, magka-text kami. Sabi niya, I'm on my way dun sa awards night. Sabi ko, good luck. Sabi niya, I don't want to expect something. Sabi ko, okay lang, at least nandyan ka. Tumatawag siya. Nanalo ako. Sabi niya gano'n. Sabi ko, deserve mo yan. Talaga namang napakahusay niya talaga sa Rewind. Si MIFF Best Director naman na si Zig Dulay ang magdedirect ng My Guardian Alien na first time daw idedirect sina Marian at Gabby. It's a collaboration, yung buong team, katulad ng ginawa namin dun sa Firefly na hindi lang ako yung nakatayo dun sa gitna, kundi tinutulungan ka ng buong team para mas mapaganda yung teleserye or mas mapaganda yung ginagawa ninyo mismo. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga buhay naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Vicky, Miss Pia, Emil. Thank you, Iya. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatutok kami 24 oras.